Isang umaga ng Disyembre, hirap na umaandar sa palikolikong Ilog Pasig ang Vapor Tabo. Dulong nito sina Don Custodio, Benzay, Padre Salvi, Doña Victorina, Padre Sibila, Simon at Padre Camora sa ibabaw. Pinag-uusapan nila ang pagpapaganda sa Ilog Pasig. Ang mga scientifico, Benzay, alam ba ninyo kung sino sila? Dito sa probinsya ay may tulay sa Puerta del Caprico na ginawa ng isang kapatid namin at hindi natapos dahil pinintasan ng mga scientifico na nangkasandig sa kanilang mga teorya na mahina at di matatag ang tulay. Subalit, tingnan ninyo, nalampasan ng tulay ang mga bagyo at lindol. Yan mismo. Yan mismo ang sasabihin ko. Yan ang tulay ng Puerto del Caprico at ang mga scientifico. Padre Salvi, yan ang sasabihin ko. Pero hindi ko naman gustong sabihin na wala talaga kayong katwiran talaga. Gaya ni Padre Camora, ang lawa mismo ang may problema. Kasi, wala naman talaga isang disenteng lawa sa bansang ito. Napakasimple ng remedyo sa totoo lang. Hindi ko nga maintindihan kung bakit wala kahit na sino nakakalam nito. Napakasimple lang na solusyon at walang kahit ni isang salapi ang makakuha dito. Maghukay ng isang diretsong kanal mula sa bukana ng ilog hanggang sa dulo nito na dadaanan sa Maynila. Na ang mangyayari ay magkakaroon ng isang bagong ilog na dadaanan sa kanal na ito at masasara ang lumang Pasig. Makakatitipid ng lupa, mabibilis ang komunikasyon, at mapipigilan ang pagbuo ng mga burak. Sa planong Yankee. Ipagpaamanin ninyo, Senyor Simon, ang iginagalang kong kaibigan kung sasabihin kong hindi ako sang-ayon sa inyong opinyon. Magkakagastos dyan ng malaki at baka sisira ng maraming mga poblasyon. Pwes, sirain! At ang perang pambayad sa mga tratador, Hindi na sila kailangan bayaran. Gamitin ng mga preso at mga kriminal. aba, kulang sila, Senyor Simon. Hindi kong kulang. Pagtrabuhin ng lahat. Ang mga matatanda, ang mga binata, at mga bata sa lahat ng mga bayan. Sa halip, na 15 araw ang obligadong pagtatrabaho, gawing 3, 4 o 5 buwan na pagtatrabaho para sa Estado. Obligasyon nila ang kanilang kakainin at gagamitin mga instrumento. Pero, Senyor Simon, Huwag mong lokohin ang iyong sarili doon, Custodio. Yan lang ang paraan kung paano mapatupad ang mga kamanghamanghang obra sa matitipid na paraan. pero Senyor Simon, pwedeng pagmulan ng kaguluhan ang ganoong paraan. Kaguluhan? Nagre-rebelde ba ang mga taga-Egypto noong panahong sila sa pilitang pinagtatrabaho? Nagre-rebelde ba ang mga presong Hudyo laban sa mga waing si Tito? Hoy lalaki, ang akala ko pa naman ay mas marami pa ang alam mo tungkol sa kasaysayan. Ngunit, hindi naman taga-Ehipto ang mga Hudyo ang ating pinag-uusapan dito. Hindi minsan nang nagrebelde ang bayang ito. Noong panahong inobliga silang pumutol ng malalaking mga troso para sa construction ng mga bapor kung wala lang ang mga playle. Matagal na ang panahong iyon. Hindi ba nagre-rebelde ang bayan ito sa ganong karaming trabaho ang mga buwis na ipato sa kanila? Hindi ba pinagyayabang ninyo sa akin, Padre Salvi, ng bayan at ospital sa Los Baños, na itinitirahan ngayon ng kanyang kamahalan? O hindi ba sinasabi ninyo sa akin na naitayo ang 2 gusaling iyon sa sapilitang pagtatrabaho sa mga manggagawa sa mamagitan ng latigo ng isa sa inyong mga kapatid? Ganoon din siguro ang ginawa ng tulay sa Puente del Caprico. At tapos sasabihin niyo lahat na magre-rebelde ang mga bayan? May kaguluhan bang nagaganap doon? Ang punto nagrebelde na dati. Iyon na nga, baka mangyari uli ang nangyari na minsan. Wika nga ay, abak to adepose, balye, ilasyo. Wala! Wala! Wala yan! Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. At ikaw, Padre Sibilia, huwag mo akong sabihan ng Latino mga katungkulang, katungkakan, o ano pang silbi niyong mga praile kung pwedeng magrebelde ang mga bayan. Sa Indio Ingles. Amerikano ang sabi ko sa iyo, at bakit ko alam? Ikinwento sa akin ang lahat sa kanya ng kanyang kamahalan. Walang dudang naniniwala ang lalaking iyan, dahil siya Amerikano, na ang mga pulang Indio ng Amerika ang ating pinag-uusapan. Ang nagsabi ng ganoong bagay sa isang bapor, obligahin, wersahin ng mga tao. Matanong ko nga kayo, anong alam ng isang mga alahas? Mayaman at ilustrado man siya sa paggawa ng mga bapor. Sinasabi ko sa iyo, Benzay, ang masama rito ay hindi pagkonsulta sa mga taong matagal na nakatira rito.
Ang marangyang proyektong ginamitan ng magagandang salita at may malaking guguluging gastos na may patong na ay nakakasilaw at agad na tatanggapin dahil dito. May kasong ganyan. May kasong ganyan. Nakakita ka na ba ng mga pato? Sa palagay ko, nakapamili na kami ganyan sa ganyan sa lawa. Hindi ang mababangis na pato ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ang iyong inaalagaan sa Pateros at sa Pasig. Alam mo ba kung ano ang kanilang kinakain? Mga susong maliit, lalaki ka, mga susong maliit. Hindi na kailangan maging Indio para malaman iyan. Basta may mata ka lang. Tama nga, suso. At alam niyo ba kung saan sila makukuha? Kung matagal ka nang narito sa bansang ito gaya ko, malalaman mo na marami sila sa mga ibabaw na bahagi ng ilog na nahahalo sa mga buhangin. Ang iyong proyekto. Bueno, diyan ako pupunta. Uobligayin ko ang lahat ng mga barangay na nakapaligid malapit sa parting ito na mag-aalaga ng mga pato at makikita natin kung paano maghanap ng mga susok ang mga pato. Walang labis, walang kulang. Kaya ba ninyo sumulat ako ng isang article tungkol dyan? Sa bayang ito, kakaunti lamang nag-iisa. Pero doon ko studio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, nadami ang balut. Uy, nakakadiri! Pabayaan na lang magsara ang gulot-guluran ng lawa. Pareho pa rin ang dati si Kapitan Tiago. Ayaw niyang tanggapin ang anumang paggamot. Sa payo ng alam na ninyo kung sino riyan. Pinapunta ako sa San Diego para bisitahin ko ano ba rin ang bahay pero para malayang makahilit siya ng opyo. Ang opyo ay isa sa mga sumpa na modernong panahon. Alam ng mga sinaunang tao ito, pero hindi inaabuso ni minsan. Isa lamang medisina ang opyo at kung hindi, sabihin niyo sa akin kung sino ang mas malakas. Humikit nito. Ang mga Chino. Mga Chino walang alam ni isang sa mga Latin. Kung masugid lamang na pinag-aralan ni Kapitan Tiago, si Zero. Pero, mabalik sa usaping magtatag na akademya ng wikang Kastelyano. Sinisiguro ko sa inyo na hindi ninyo ito matutupad. Wala pong katotohanan iyon, Senyor. Sa katunayan, hinihintay na lang namin na mabigyan ng permiso sa Macalao. Mangako sa amin si Padre Irene na nakita niya sa itaas at siyang niregaluhan ng isang pares ng kabayong Costaños. Nakikipagkita siya sa Gobernador General. Walang silbi, tumututol si Padre Sibila. Kahit tumutol siya, wala siyang magagawa. Dahil doon, kaya pupunta sa Las Vegas si Padre Irene upang makaharap ang Gobernador General. Naiintindihan ko. Pero kahit na makakuha kayo ng permiso, saan kayo kukuha ng pondo? Sa amin, Senyor, mag-aambagan ng bawat estudyante ng isang real. Pero ang mga profesor, Mayroon na rin po, mga Pilipino ang kalahati at mga Venezuelanos naman ang kalahati. at ang mga gusali, Si Makarai, ang mayaman si Makarai, ay magbibigay na isa sa kanyang mga bahay. hindi masama ang lahat. Hindi masama ang ideya dahil hindi na pwedeng angkinin ang Latin. Kahit papaano ay ang kinin ng ang Kastelyano. Sa panahon namin, nag-aaral kami ng Latin dahil sa Latin ang mga aklat namin. Ngayon, natuto kayo ng kaunti, pero wala kayong aklat ng Latin. Yan ang mga matatanda sa sinauna. Parang lahat ng makahanap ay mahirap solusyonan. Nagmumukha ay ng isang bagay pero ang mga masasamang punto lang ang nakikita sa halik ng mga bentahe. Gustong makinis at bilog na parang bola ng bilyar ang lahat ng mga bagay. Kasundo niya ang iyong tiyo. Pinag-uusapan nila ang mga panahon nakaraan. Siya nga pala, ano nga ang palagay ng iyong tiyo kay Paulita? Nag-sermon sa akin tungkol sa pagpili ng esposa. Sinagot ko sa Maynila. Walang iba pa na pareho niyang maganda. Si Dokada ay isang ulila. Napakayaman, elegante, maganda ang ugali, walang iba pang depekto, kundi ang katawa-tawa niyang tiya. At tungkol sa kanyang tiya,
Alam mo bang binigyan ako ng responsibilidad na siya maghahanap ng kanyang asawa? Si Doña Victorina, at nangako ka naman para hindi mawalan ng nobya. Siyempre pa, pero ang kaso ay ang asawa niya ay nagtatago mismo sa bahay ng aking tiyo. At ito nga ngayon, dahil napakalakas na konsyensya ng aking tiyo, ayaw niya ako mapunta sa itaas. Natatakot na tawagin ako ni Doña Victorina tungkol kay Don Tiburcio. Isipin mo si Doña Victorina, kapag nalaman na isa akong pasahero sa ibaba, tinitik ako ng may pang-insulto. Oh, Don Basilio. Pauwi na ng bakasyon? Mababahan mo ba ang senior na kasama mo? Senyor Simon, ito po si Isagani, ang aking kamag-aral. Magkalapit lamang po ang aming bayan. At kamusta ang probinsya? At aba, hindi niyo alam? Tinatanong mo ako kung alam ko, hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yon. Ang sabi nila sa akin, makapobre ng lugar na yon at hindi bumibili ng alahas. Hindi kami bumibili ng alahas dahil hindi namin kailangan. Huwag kang masasaktan, binata. Wala akong intensyon punayin ng iyong lalawigan. Pero dahil sigurado sa akin na halos lahat ng mga parokya noon ay hawak ng mga paring Indio, sabi ko sa akin sarili, nagpakamatay ang mga pride para makakuha ng parokya at nasisiyahan na ang mga Franciscano pag nabibigyan sila ng mas mahihirap na mga parokya. Kaya kung isa sa kanila ay pamigay ang kanilang parokya upang mapunta sa mga paring Indio, yun ay dahil tiyak na hindi na makikita pa ng lugar na iyon ang presensya ng hari. Tara, ipagbudi natin ang prosperidad ng inyong mga lalawigan. Maraming salamat, Senyor. Ngunit hindi kami uminom ng serbesa. Masama yan. Mabuti ang serbesa sa katawan. At narinig kong sinabi ngayong umaga ni Padre Camora na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala inom ng tubig at hindi serbesa. Pwes, sabihin niyo kay Padre Camora na kung tubig ang kanyang inumin, imbis na serbesa o alak, baka mapapabuti tayo at maiwasan ang sobrang pagdadaldal. Pakisabi rin sa kanya na ang tubig ay matamis at madaling inumin. Ang tubig kapag pinag ay naging singaw. Kapag pinag-unos ay nagiging dagat. At minsan sa kasaysayan ng mundo ay winasak dito ang sakataon at pinayanig ang mga pundasyon ng daigdig. Magandang sagot. Pero baka tuyuin nga lang ako at tanungin kung paano naging singaw at dagat ang tubig. Senyor Simon, kaya mong bigkasin natin ang mga taludtod na mula mismo sa butihing kaibigan ko na si Isagan. Tubig kami at apoy naman kayo. Magaganap ko anong gugustuhin ninyo. Kapayapaan ang aming kailangan. Ang nagbabagang ay aming nilalagyan. Ngunit, kung magkaisa sa pamamagitan ng matalinong siyensya, sa kaldera na naglalap na dibdib, na walang galit, walang ngit-ngit, malilikha ang ikalimang elemento ng singaw, ng pag-unlad, buhay, liwanag at galaw. Utopia! Utopia! At dahil tutuklasin pa ang paraan upang makamit yan, masamantala iinumin ko muna ang aking serbesa. Ano nangyari sa iyo? At mukhang naghanap ka ng away. Wala. Hindi ko alam kung bakit. Pero natatakot ako sa lalaking yun. Totoo lang, pinakinikilabutan ako sa kanya. Sinisigo na nga kita. Di mo ba alam? Ang tawag sa kanya ay Cardinal Dilim. Cardinal Dilim? Oo, kaya kabunyi ang itim. Kung alin ang mas gusto mong itawag. Hindi ko maintindihan. May tagapar sa Capuchin, si Richie Lu, na tinatawag na MC Grace. At itananong kinausap natin ay ganoon alin sa Gobernador General. Totoo. Narinig ko yan sa isang tao, masama ang pinagsasabi sa kanya kapag natalikod siya at siyempre, pinupuri naman siya kapag nakaharap siya. Bibisitahin din ba niya si Kapitan Tiago? Itinuring nga siyang karibal sa ipagmamana ni Kapitan Tiago. Padre Florentino, halina't pumani kayo sa itaas. Kapag hindi kayo umakyat, ay maaaring isipin ng mga praile na ayaw ninyo makasalamuha sa kanila. May tawag sisigan. Huwag ka muna makisip ako na isita mo ko natin. Kung nakita ng kapitan, i-check na kanya yung kayo. Sa gayon, mamusa doon kanya kaputin.
Kamusta mga pare at senyor? Saan kayo nanggaling? Sayang at hindi ninyo naabutan ang magandang tanawin sa biyahe. Nakita na ako ng napakaraming ilog at tanawin. Kaya interesado lang ako sa mga bagay na nagbibigay ng alamat. Mayaman ang ilog pasig. Merong alamat ng malapad na bato. Ito'y tungkol sa isang batong sinasabi nilang sagrado. Dahil tahanan daw ito ng mga espiritu. Ngunit, agad din namang nawala ang paniniwalang sagradong bato nang dumating ang mga tulisan. May isa pang alamat na tungkol naman sa yungib ni Doña Victorina na maaaring salaysay sa inyo ni Padre Fernando. Alam na ng lahat yan. Gusto kong marinig ang tungkol sa alamat. Hindi ko pa alam yan. Noong unang panahon, may isang mag-aaral na nangangakong pangaksa ng isang ilagitan. Lumipas ang panahon at tila nakalimutan na ng binata ang kanyang pangako. Samantalang patuloy pa rin sa paghihintay ang dalaga. Isang araw, nabalitaan niyang isang asobispo ng Maynila ang binata. Nag-birthday siya bilang isang lalaki at humarap sa asobispo. Hinihiling ito pa rin ito ang kanyang pangako. Itinala ng asobispo sa yungib ang dalaga at doon siya nilahan, namatay at inilibing. Ayon sa alamat, ang dalagang iyon ay si Doña Jeronimo. Magandang alamat. Susulat ako ng isang artikulo ukol dito. Sentimental ito. Nais ko rin manirahan sa... Pero, anong opinion mo noon, Padre Salvi? Hindi kaya imbes na binigyan niya ng yungib si Doña Jeronima, ay dinala lang ito sa isang peteryo? Halimbawa, na ang Santa Clara. Anong masasabi mo? Dahil hindi grasyoso at marangal? Mangusga. Hindi dapat mangusga sa ikinikulos ng arsobispo. Pero kayong gobernador eklesiastiko, ang kumakatawan sa ating arsobispo, anong inyong gagawin sa ganoong kalagayan? Walang kwenta ang pag-isipan ang hindi nang mangyari. May isang alamat na masuto sa alamat ni Doña Jeronima. Isang araw ay napadaan sa simbahan ang Chino na walang pinaniniwala ang relihiyon. At ang isang araw ay nagpakita sa kanya ang demonyo at nag-anyong kayman at itinaob ang kanyang bangka upang siya ay kainin at dalhin sa impyerno sa inspirasyon ng Diyos. Tumawag ang Chino sa sandaling iyon kay San Nicolas at agad na naging bato ang kayman. Kahanga-hanga. Lubang kahanga-hanga. Nangailangan ito ng isang artikulo. Ang description ng mga halimaw, ang takot ng Chino, ang tubig na ilog at nangailangan ng isang pag-aaral ng komparatibong relihiyon. Dahil tignan ninyo, sa gitna ng malaking panganib, tumawag ang isang paganong Chino sa isang santong kilala lamang niya dahil kanya narinig. Sa isang santong hindi niya pinapaniwalaan. Dito, hindi pwedeng kasabayan mas mabuti ang demonyo kilala natin kaysa sa santong hindi natin kilala. Kung mayayari ang gano'n sa akin sa China at malagay ko sa gano'ng sitwasyon, unahin ko tawagin sa santong hindi ko kilala kaysa sa kina Confucian at Buddha. Anong ngayon iniisip, Senior Simon? Tungkol sa dalawang bagay na napaka-importante, dalawang bagay na pwede ninyong idagdag sa inyong artikulo. Una, ano nangyayari sa diablo na nakitang nakalulong sa loob ng bato? Nakatakas? Nanatili sa loob ng bato? Nadurog? At pangalawa, naging biktima rin ba ng kung sinong antigong santo ang tubigas ng mga hayop na nakita ko sa iba't ibang museo sa Europa? Sino ang nakakaalam? Sino ang nakakaalam? Siya nga pala, Kapitan. Alam ba ninyo kung saan parte ng lawan namatay ang isang gwebera na Ibarra? Ay, oo. Saan nga ba, Kapitan? May mga naibon bang palatandaan sa tubig? Ayon sa puno na nag-organisa ng Uhuli kay Ibarra, tumalon si Ibarra mula sa kanyang bangka roon, malapit sa kinabutasan, na makitang napalilibutan na siya ay lumangoy siya ng lumangoy, palaban sa agos ng tubig. Nalangoy niya ang higit pa sa 2 milya at sinalubong siya ng mga bala, tuwing itataas niya ang kanyang ulo para huminga. Malapit sa pampang, nakadiskubre sila ng isang parang huli ng dugo. At eksaktong-eksakto ngayon, 13 taon na sa araw na ito, agad nangyari. Parang bangkay! Mga ganun nga kumura ang pagkakalibing. Di ba, Padre Camora? Sinasabi na ang mga filibustero ay hindi nagbabayad ng mahal sa kanilang libing. Pero anong nangyari sa inyo, Senior Simon? Nahilo ba kayo? Kayo isang sanay na behero at isang napakaliit lamang na lawan. Mas malaki ito sa kung anumang mga lawa sa Switzerland at sa mga pinagsamang mga lawa ng buong Espanya. Nakita na ako ng mga veteranong marinero na nahilo dahil sa lawang ito.
mo, Kabesang Tales? Narito kami yung ibang kapatid sa 50 pesos na hinihingi tuloy sa mga ng mga kain. Pasensya. Isipin mo na lumaki ng mga buhay. Sa darating na taon, magdadamit ka ng yari sa Kola at pupunta ka sa Maynila para mag-aral gaya ng ibang mga dalaga sa bayan. Itinaas na sa 200 buwis, nagdemanda na si Kabesang Tales. Rumuranda sa Kabesang Tales na may dalang itak! Pwes, ipagbawal ang itak. Rumuranda sa Kabesang Tales na may dalang bolo! Pwes, ipagbawal ang bolo. Rumuranda sa Kabesang Tales na may dalang baril! Pwes, ipagbawal din ang baril. Nalaglag sa kamay ng mga tulisan si Kabesang Tales. Humihingi sila ng 500 piso para itong kalayaan ni Kabesang Tales. May 2 araw na panahon. Papahiramin kita na salapi. Kung sa kapalit ito ay magiging utusan kita. Tatay! Tatay! Hindi naman ito ang isa. Bibigyan ito. Papamatay tayo sa gutom. Kailangan ko itong gawin upang maibalik si Ama. Kinabukasan, dumating si Basilio sa San Diego at dumiretso sa bahay ni Kapitan Tiago. 2 sa mga kasama sa lupa ang namatay at ipapatapon ng isa. Namatay ang ilan sa mga kalabaw. Lagi na lang ganyan, ang isinasalubong mo sa akin. Namatay ang isa sa ating mga kasama. Alam mo ba kung bakit siya namatay? Ano ang kanyang kinamatay? Katandaan. Katandaan? Kung namatay sana siya dahil sa sakit, wala ka na bang bago maikwento sa akin? May balita na ba tungkol sa sakpang? Ikinuwento sa kanya ng katiwala kung gayon ang tungkol kay Kabesang Tales. Nag-isip si Basilio at hindi umimik. Kumpleto nang nawala ng gana. Si Basilio ay isang ulila. Nakita niya ng malagutan ng hininga ang kanyang ina. Siya ang naglibing dito kasama ang isang misteryosong Amerikano. Dahil sa ulila, pinagsikapan niya ang makapag-aral. May kakaibang talento siya. Magaling siya sa pagmememorya. Subalit dahil sa siya ay sakitin ay hindi niya nagagampanan ang trabaho, dahilan upang siya ay mapalayas. Pinalad siya at kinupkop ni Kapitan Tiago sa San Diego. Kapalit ng paninilbihan, siya ay nakapag-aral sa magandang paaralan sa San Juan de Rictan. Dahil sa kanyang kausayan, siya ay inilipat sa mas magandang paaralan. Nagtapos siya sa Ateneo. Ngayong nagbalik siya ulit sa San Diego, kanyang pinuntahan ng palihim ang puntod ng ina. Matagal na, nung huling punta ko rito, naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip, parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. May maitulong ba ako? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong pok din tayo magtagpo. May 13 taon na nakaraan, sa aking palagay, kayo po ang naghahandog sa akin ng isang pairamay. Ikaliligaya ko kung kayo'y matutulungan ko. Sa tingin mo, sino ako? Isang taong ipinapalagay kong napakadaila. Isang taong ipinagpapalagay ng lahat. Maliban sa akin ng patay at ang tinamong kasarian ay labis ng iparada. Hindi ko akalaing ang laso na naiiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, nagpaalipin,
hindi pakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito, ang mga magbubukid ng tuluyan sa mga Pilipino. Sa pagkakamali, hindi kailanman ito nagiging wikang pambansa. Anuhin natin ang wikang ito. Tinatago lamang ng uwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. At ano ang iyong mahihita kung ikaw ay nakapagtatapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatakpan ng mga taong siya mismo pumapatay sa kanila? Ano ang nais niyong gawin, ko Ginoong Simon? Kaya ko ba silang paglaban? Kaya ako mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ang aking ina. At hirap sa hukuman ang kanyang bangkay at pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sino Kastila. Katulad ko ay may dapat ka ring singilin sa lipunan. Pinas lang ang kapatid mo at hindi nabigyan ng katarungan ang pagkabaliw ng ina mo. Kapwa tayo uhaw sa katarungan. Sa halip na nasa akin natin ng isa't isa, dapat lang tayo magkasama. Tama ka! Ako nga ang iyong nakita ang 13 taon na ang nakakaraan. Sundan ko ang isang matalik na kaibigan na inialay ang buhay para sa akin. Kung papayag ka ay pumanig ka sa aking mga plano. Paumanhin, Ginoo, ngunit walang magagawa mabuti ang paghiganti. Ngunit maasahan ninyo ligtas ang inyong sikreto sa akin. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamatay ng mahihina at matitira ang mga malalakas. Kunting pagtitiis na lang. Lapit na akong magtagumpay. Araw ng Kapaskuhan nang nagpasyang umalis si Huli upang magpaalila kay Hermana Penchang. Hindi man payag si Tantang Selo ay pilit pa rin nagbingi-bingihan si Huli. Kailangan niya ng malaking halaga upang matubos ang ama. Sinabi niyang dadalaw na rin naman siya sa tahanan kung may pagkakataon. Napipi ang lolo ni Huli at ito ay naging usap-usapan sa bayan. Ano nga bang naging buhay ni Huli sa kamay ni Hermana Penchang? Santa Dios, Santo Puerto, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste, y de todo mal. Santo Dios, Santo Puerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste, y de todo mal. Hay naku, bata ka! Hindi ko alam kung anong tinuturo sa bahay nga at hindi ka marunong magdasal! Santo Dios, Santo Puerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste, y de todo mal. Pasensya na po. Kapag hindi mo kinapisado ang dasal na iyan, hindi ka papatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Dios, Santo Puerto, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste, y de todo mal. Mayroon akong kwentas dito na dati kay Cleopatra. Ito po ako ito yung pyramid. Meron din akong mga singsing na dati pag-aari ng mga mambabatos na Romano na tagpuan sa labing buho sa Cartago. Nagdala din ako ng mga mamahaling hikaw na dating pag-aari ng mga babaeng taga-Roma na nakuha sa bahay liwaliwan ni Annimuso Papilino sa Pompeia. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Ang lahat ng alahas ng aking anak ay napag-ibibili na at ang mga natira ay wala nang galong halaga. Maaga sila nakara? Tama. Iyon ay isang lakad na may brilyante esmeralda. Isinuti yun ang matalik kong kaibigan bago siya nagmokha. Ibig ko ang disenyo. Magkano? Mo ito ang pagbibili. Nagugustuhan ko. Pagbibili mo ba itong 500 piso? O ibang ipagpalit ng ibang lahiyas? Pumili ka. Kung ako, itatago ko na lang iyan para maligaya. Ang mga nakakita kay Maria Clara sa kumbento ang nagsasabing siya ay payat-payat na, mahina at halos hindi na makapagsalita. Kaya't ipinagpapalagay ng lahat na siya ay namamatay na salta. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Padre Salvi. Siya ang padre confessor niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ayaw ipagpili ni Huli ang Agnos at pinili niya ang isang kanyang sarili. Kung tututulan niyo ako, ay pupunta na lamang ako sa bayan upang isang yuni sa aking anak. Babalik ako.
Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo, ngunit pangangailangan ng siyang nag-udyak sa akin. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimitihian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayo ko sa inyo, umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming kamay, sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan, ay hihingan namin kayo ng malaking tubos. At sa wakas, natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Mabuti pa ang mga pangasuhan sa Espanya. Napakaganda. Pang walang kwenta. Talagang napakabait sa akin ang tadhana. Siniswerte talaga ako. Aba, akala niya yata namumulot ako ng pera. Nagagalit ng mga Indio sa pagbabayad ng buwis. Simon, halika't sumali ka sa amin. Mga Ginoo, gawin nating mas mainam ang laro. Ito. Kapalit ng aking mga iyas, mga pangako nyo, sa pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Ngunit Ginoong Simon, ano ang mapapala ninyo sa mga panalo ng kabaitan sa bibig? At mga buhay ng tao, ang pagpapatapol at pagpatay. Marami. Okay, suwanan sa kredinig ng mga kabutihan, hangad ko'y may ipon lahat ng nakakalat sa daigdig. May lagay sa sako, upang itapon sa dagat kahit nag-awing pabigat ay aking mga brilyante. Lipulin ang masasama at linisin ng bayan. Ah, ikay may galit sa mga tulisan, di ba? Wala sa mga tulisan sa bundok ang sama kundi na sa tulisan sa loob ng bayan at mga lungsod. Hindi ba't may nagpanukala na gawin para ng mga sabungan? Pero may mga tumutan dahil nagbabayad lang ng 400 at 50,000 piso ang nagpapasabaw ng walang kahirap-hirap. Isasarap mga paralan para sa pasugalan. Bibitiw muna ako. Binabala ko ukol dyan. Siya nga pala, Kapitan, tungkol sa pagpapatapay ng Akademya ng Kastila, ayun ay isang training na pag-aalsa. Kaya na, hinalang kayo niya. Hindi ba't si class na yun? Alam niyo ba kung saan siya nasa? Balita ko nag-aaral siya sa UST. At nasa ikapat na taon na siya sa Bachelor Arts. Yan ang pinakamatalinos niya kasi ni Padre Villerio. Wala kang bahay na hindi namin napansin. Swenta ka isang babae, sinulay ko yung kati panumasig ko. Nakakaya ko sila babae ka ng 30 piso. Nakapat na piso na. Saka sa iba ko. Bigyan lang sa tapos ng nakasakit. Wala ko yung babae. Kailangan matito. Klase daw penitente. Wala kang galang, gumayad ka. Hindi mo alam ang leksyon, no? Tamad! Sa
Salamin ay ang makinig sa bagay sa ibabaw na ginawa upang makita ang pangyayari nito. Nakakita sa dalawa. Salaming natal at salaming sa Kung ikay bibigyan ng kaputol ng awit na sinagad larawan ng mga bagay na ilalagay sa harap, sa bahagi mo ay ilalagay ang bawat isa. Marahil ay sa bandang itaas. Ang layo ng sagot mo. Aray ko! Hayop ka! Ikaw espiritong matulungin. Hindi kita tinatanong ngunit ibig mong sagipin ng iba. Kumayot ka't ikaw ang sumagot sa aking katanungan. Siya sabi ng libro nangyari sa tansuan sa libutan. Tama o mali? Iyon ang sinasabi ng libro, Albert. Ganoon na nga sinasabi ng libro, kaya ganoon na nga. Huwag kang magpanggap na mas marami kang alam kaya sa libro. Pagkatapos na ginawa ang salaming kristal sa pamamagitan ng isang perasong kristal na kikinis sa magkabilang bahagi at pinahiran ng isang amalgam na lata ang isa sa mga bahagi nito. Pansinin mabuti, isang amalgam ang lata ang tamang kaso. Kung ngayon ang sinasabi sa libro, Albert. Metal ba ang lata? Parang ganda na nga, Padre. Iyon ang sinasabi sa libro. Magulo ang classification at paano mo may papaliwanag iyon tulad ng espiritu. Ito ay ang Ang sinasabi ay hindi mo naiintindihan ng leksyon. Ano ang pangalan niyo? penitente Placido, Padre. Bibigyan kita ng penitensya dahil sa iyong kahambugan. Valencia, Palomo, Pangaliwan, Pedraza, Pelaez, penitente. Placido, penitente. 15 araw na libal. Isa pa at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lang ang aking libal. Sa tuwing lilibang ka, sa isang araw, 5 katumbas. 3 beses pa lang makitang nahuli, ilan na 3-5. 15, Padre. Mamarkahan pa kita ng isang guhit dahil di mo alam ang leksyon ngayon. Alisin niyo lahat ng marka ko sa araw na ito. Aba at bakit? Hindi ko po maisip kung paano ang wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi ba pwedeng liban sa klase pero wala ng leksyon? Sige! Ilagay mo na lahat ng guhit na gusto mo! Hindi na ako babalik sa klase mo! Aba't walang iya ka, wala kang ganang bata ka! Ikaw balik iyan, kayo bili aking paninda, masarap lahat ito. Hindi naman masarap. Ikaw bayad, iyo kinain, ako lugi. Salamat ha. Huwak laro kasi naman Malcosesya, Malcosiano, Hontelimot, Balo-balo. Oh, ito. Bayad ko sa akin inumit kanina. Ay, ito pa rin sa kanain ko. Dito maaari si... Nakita ko yung kanina. Tila masarap ang iyong paninda. Kayo, Diablo, Huwaya, Humiya. Magandang umaga. Sandoval, si Gani. Ano ba problema mo? Akala ko naman may pakiyaw sila. Nagsasay mo, mama ka, wala ka nang alam. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyo. Malamig ka. Ito kayong pasyon ng kapatang Pinagkait ba niya ng pahintulot? Nagtagumpay ba si Padre Erne? Malaking tiwala ko sa magandang balitang ihahatid sa atin ni Makaraig. Kaya hindi na aking inaasahan. Maaari rin kayong bigyan ng parangal at tayo kalulugod ng pamahalaan dahil sa pagnanais nating payagang magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila na may hahalin tulad sa pagiging makabayan. Isang malaking karangalan para sa akin ito. Huwag kayong pakampante mga kaibigan. Anong malay natin sa lungat sina Obispo A, Pari B, at Provincial C na tunay mapa-impluwensya sa Kapitan General. Hindi. Abay, huwag niyo ako isali dyan. Hindi ako kasali riyan. Isang masamang pakilala. Wala kayong katibayan na nagpapasulsol ang Kapitan General. Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw ang nagsabi niyan, Sandoval, hindi ako. Iwasan natin na mga walang kwentang pananalita at walang saysay na pagtatalo. Ayokong matawag na filibustero. Yun na naman, ang pilibustero. Pwede bang magtalo tayo ng walang bintangan? Hindi natin alam ang iniisip ng lahat. Anong malay natin
Kung iisipin, ano lang mangyari sa Pilipinas kung maunawaan ng estudyante ang batas? Huwag natin nagadusgahan ng pamahalaan. Ang Pilipinas ay lalawigan na ng Espanya, kaya kung ano ang pinapatupad sa Espanya ay pinapatupad din dito sa Maynila. Nararapat lamang na matamasa ninyo ang karapatan at kasiglahan. Kung hindi payagan, Kapag ipinagdamot nila ito, matutuklasan ninyo ang kanilang pagkukunwari. At ang ibig sabihin nun ay kayo ay ang kanilang hinahamon. kung walang tumanggap ng hamon, Kapag walang tumanggap ng hamon... kung gayon ay... Ako, si Sandoval, sa ngalan ng Espanya, ang tatanggap ng hamon at gagawa ko ng paraan upang matuklasan ang pagsasamantala ng mga pinuno na di karapat-dapat proteksyonan ng Espanya. Magaling. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Ang galing tayo. Salamat. Pasensya. sandali. Magandang balita mga kaibigan, tayo magsaya. Mabuhay ang wikang Espanyol. Mabuhay! Ay pagkita ko kay Padre Ireneo kaninang umaga at sinabi niya na ilang linggo na nilang pinagdadebatihan ng ating panukala. Kanyang ipinagtanggol ang ating hadikain laban sa mga lisang ayon dito. Mabuhay si Padre Rene! Mabuhay! Mabuti at naroon si Don Custodio na nagrekomenda maging tagapagpasya, kaya pumayag ang Kapitan General at pangako ni Don Custodio na ipaalam sa atin ang kanyang pahin sa loob ng isang buwan. Mabuhay si Don Custodio! Mabuhay! Paano kung hindi rin payagan si Don Custodio? Naitanong ko rin yan kay Padre Irene at ipinaglaban niya ito, kaya tayo na ang ihikayat kay Custodio. Wala rin daw pinapanigan ng Kapitan General na nagbigay sa akin ng 2 payo si Padre Irene, isang malaking handog. Aha, alam ko na. Ang mananayo na si Pepay. Sandali, hindi ko yun maiibigan. Masyadong malaswa. Ano pa ang isang payo? Ang isang payo ay si Ginoong Pasta, ang kilalang abogado ng Maynila at tagapayo ni Don Custodio ukol sa mga batas. Kilala ko rin naman bubanda ni Ginoong Pasta, si Mateya. Hindi, mga Ginoo. Unahin natin ang marangal na paraan. Ako ang sasangguni kay Ginoong Pasta. At kung ako yung hindi magtagumpay, saka ninyo gawin ang ibig niyong iyan. O iho, Magandang araw po, Ginoong Pasta. kumusta na nga pala ang iyong tiyo at ano ang bakit mo sa akin? Mabuti naman ho, Tiyo. Ako isang mag-aaral at tunay na ang kabubuti ng nakararami ang ninanais. Naglalayon ako at kami mga estudyante na mabuti lang. Ang nais namin mas matuto pa ng mga bagay-bagay na di lang para sa aming kabubuti, hindi para na rin sa lahat. Ninanais ng mga estudyante na matuto pa ng wikang Kastila, kaya kami ay bumuo ng samahan upang matupad ang aming mga hangarin. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. Alam namin walang kinakampihan ang Kapitang General dito. Di namin alam ang panig ng Vice Director at mga Friday. Maski ako'y ganun rin, ngunit walang makakapantay sa aking pagiging makabayan. Ngunit kailangan kong mag-ingat sa aking kilos. Naway intindihin niyo ako, wala akong may papangako. Ayaw namin kayo mapahamak. Wala akong nalalaman sa batas na pinapakailan sa ating bayan. Pareho tayong hangarin ay para sa bayan. Ngunit magkaiba lamang sa akin ang pamamaraan. Mas mabuti kung tutulong tayo sa pagsunod sa batas. Dapat parusahan ng mga pagkilos na salungat sa pamahalaan. Kahit na ipalagay na mas mahusay ito kaysa sa mga pagkilos ng mga namumuno. Dahil magiging kasiraan yon sa karangalan nito sa sandigan ng kolonya ng Espanya. Hindi karangalan, hindi tarungan, at katwiran ang higit na matatag ng sandigan. Pili lamang ang bumubuo ng pamahalaan at natatanging mamamayan. Sila ay tao rin. Nagkakamali at dapat din nilang tingin ang mga palagay ng iba. Walang perfectong tao. May iba pang dahilan ng pamahalaan kaya pinagdadamot niya ang gusto ng mga tao. Mahirap ibigay o paliwanag ang mga iyon kung bakit di mabigay. Ang ibig niyong sabihin, mali ang pagkatatak ng pamahalaan ko lang yan. At ang sandigan sa palapalagay. Maling kaisipan at simulain. Kabataan lamang kayo, kulang pa sa karanasan.
Iyan yung nakamala na magpasya sa sariling paraan nito. Huwag muna kayo makisagot. Ganoon din ang sasabihin ng iyong tiyo, nakakasiguro ako. Kakamali ho kayo. Lagi niya akong sinasabi sa akin na isipin ni Patrick sa sarili. Kaya ako'y narito ngayon. Di ba't estudyante ka na medisina? Kapag may lisensya na kayo, mag-asawa kayo ng mayaman. Magsikap upang kumita ng pera sa panggagamot. Umiwas sa mga kilusan tungkol sa kalagayan ng bayan. Balang araw pagputi na ang buhok ko, pasasalamatan niyo ako sa payo kong iyan. Pag pumuti ng buhok ko, maisip ko ang mga ginawa ko'y para sa sarili ko. Tutuloy kong tinik na ikakahiya ko ang bawat himla ng puting buhok sa ulo ko. Maraming salamat to sa oras, Ginoong Pastor. Kawawang bata. Dating nangad ko rin ang ganoon. Ngunit hindi nito mapupusog ang aking tiyan. Maganda. Kaibigan ba niya mga Bruselas? Ako, Ginoong Simon. Aking lugi, aking hukom. Ano? Ikaw ay lugi? Gayang marami ang iyong handa at iyong panauwi? Hindi mo alam aking hukom. Ginoong Simon. Ito iyan. Bumanin mo kay Roga. Kung iniisip mong tipo kita, bumanin mo hindi tayo talo. Ginoo Simon, ako dala ikaw dito para tayo usap. Hindi tulad ng Simon. Kasi ako hingi tulong ganda-ganda ko. Ako hingi tulong kanya kasi siya kaibigan. Makapangyarihan opisyal na kailangan kong influensyahan sa aking porselas. Kaya ako kuha 3 porselas. Kasi hindi ko alam gusto ng babae niya. Para siya pili pero ako gulat na sa sinabi niya. Lahat gusto niya. At ako lugi. Kasi 3,000 halaga iyong porselas. Aking lugi. Lahat pa tao utang sa akin di bayad. Kung gayo ay akin na ang mga resibo at ako nang balang sumingil sa may batang sa iyo. At kung wala lang resibo, pupuntahin mo na lang sila sa akin kung sila yung mong Ako maraming salamat sa iyo, Ginoo. Pero wala hiya. Talaga babae yun. Ano ba to? Nagkataon naman kailangan ko ng 9,000 ngayon. Ngunit lalayo ka naman bumagsak ng iyong negosyo, pabibigyan kita. 7,000 na lamang ibayad mo. Talaga? Ako talaga laki ng utang loob sa iyo. Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo talo. Pero may kondisyon ako riyan. Di ba tapupusin niyo ang anumang mula sa custom? Oo, ako suho, maraming tao. Kung gayon, nais kong ilabas sa piyera mga kargamentong baril na dumating ngayong gabi. Itago mo muna sa iyong bodega. Ako ayaw gulo, hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka makapahamak. Ilalagay isa-isa mga baril sa iyong bahay. At aalugin ang mga iyon. Marami ang makukulong at lalakarin ko ang paglaya nila. Ako'y kikita ng malaki. Ngunit kung ayaw mo eh. Sige, ako payag na. Pero ikaw utos, malami tao. Likas agad ha. Maniwala kayo, tunay na kahanga-hanga ang mahika ni pinapamala sa pera sa Quiapo. Ang espingheng tinatawag sa ngalan na Imutis, isang ulong nagsasalita. Mula ito sa Egypto at itinatanghal ng Amerikanong si Mr. Leeds. Isang espinhe? Bugot na ulang may espiritu. Kalokohan. Maraliso ay isang optiko. Isa yung diablo. Isang demonyo. Nakasisiguro ako. Maniwala kayo. Optiko lamang ang lahat. Maaaring gumagamit lamang sila ng salamin. Iyon ay isang eksperimento sa isang fisika. Narinig ko ang iyong pinagtatalunan. Bakit di nyo nalang saksihan ng palabas upang malaman nyo ang katotohanan? Ilaw at maraming dekorasyon sa paligid ng perya at maliwanag din ng buwan. Makikita rin ang iba't ibang mga buhay. Mabuhay! Hala! Magpamanhin mo na. Ay!
Anak ka ng ina mong bisuga. Isang tunay na magandang binibini at ang mga mag-aral pala na iyon ay kanyang iniibig. Maswerte siya at wala siyang aking parating. Sayang. Maganda ka, Este. Magandang gabi sa ikaw ulit at magandang gabi din sa ilo ulit, Katrina. Magandang gabi rin sa inyo, Juanito. Tara na mo, Tia. Sige, Juanito, mauna na kami. Susunod na pagkikita. Ngayon, Ginoo, wala namang mga Indyong makakarinig at madaling ako'y. Pwede ba ipakita mo sa amin ang kandayan? Bakit naman hindi? Basta't huwag kayo sisira ng kung ano man. Oh, nasa na mga salamin? Ginoo, may nawawala ba sa inyo? Kung salamin ang hinahanap nyo, mayroon ako sa aking tinutuluyan. Nais nyo bang makita ang inyong mga sarili? Parang namumutla ata kayo. Pwede na ba tayong magpatuloy? Mga senyor at senyora, minsan akong bumisita sa piramid ni Khufu, ang paraon ng ika-4 na dinastiya ng Ehipto. Doon ay natagpuan ko ang kahong ito na maaari ninyong suriin. Suriin ninyo. Ang kahong ito ay naglalaman ng isang abo at isang papel na may sulat. Maaari ninyong tingnan, ngunit huwag niyong hinghan, sapagkat ang kabawasan ng abo ay pagkasira ng ulo. Hindi ko alam ang gagawin noon. Sinuri ko mabuti ang dalawang salitang nakasulat sa papel, ngunit hindi ko alam ang kahulugan. Nang bigkasin ko ang unang salita, ay biglang nahulog ang kahon sa sahig mula sa aking mga kamay. Nabigla ako at natakot nang buksan ko ang kahon at nakita ko ang unang nakatitig dito. Natalanta ako at hindi malamanan ang gagawin, at nang bigkasin ko ang ikalawang salita mula sa papel, ay sumara ang kahon at nawala ang ulo at pumalik sa pagiging abo. Deremov! Spenghe, magsalisay kung sino ka. Ako si Imutis. Ako'y sinilang sa panahon ni Amasis at namatay noong mga panahon ng pamumuno ng Persya habang si Cambyses ay bumalik ng bigo sa pagsakop sa Libya. Tapos na ako sa pag-aaral at pauwi na sa bayan ng Gresya, Assyria at Persya nang ako ay ipatawag sa hukuman ni Tot. Buong ngayon nang ako ay dumaan sa Babylonia at matuklasan ng kagimbal-gimbal na sekreto ng huwad na si Smergis, ang impostor na tagpamahalang si Gaumata. Sa takot na ipabatid ko kay Cambyses ang lahat, ginamit ni Gaumata ang mga paring Ehipsyano para ipahamak ako. Makapangyarihan ng mga paring ito sa aming bayan. May-ari ng ikatlong bahagi ng mga lupain doon at hawak ang kaalaman ng siyensya. Pinagdamutan ng karunungan, pinanatiling mangmang at itinuring ng mga hayop ang mga mamamayang palipat-lipat sa kanilang mga kamay. Nagpagamit sila kay Gaumata dahil sa takot na ibunyag ko ang palinlinlang sa mga ito. Kasangkapan nila ang isang kabanatang pari ng Abydos na inakala ng lahat na isang santo. At ano ang mga pakanan ng mga pari laban sa iyo? Nagtanghal siya ng isang huwad na pag-aalsa. Hindi ko makita. Nagtanghal siya ng isang huwad na pag-aalsa na isinabay sa pagbalik ni Cambyses at dahil talunan ito ay pinaghaharian ng puot sa kalooban. Binansagan akong rebelde, saka dinakip at ibinalanggo. Swerteng nakatakas ako, ngunit hinabol at pinabaril ako sa lawang Mueris. Ngayon nagbalik ako mula sa kamatayan, pari ng Abydos. Ilalantad ko ang lahat ng mga kabuktutan mo. Paninirang purit karpastangan sa Diyos. Isa kang mamamatay tao. Mapanirang puri, karpastangan sa Diyos, mamamatay tao.
Pinawalan ko siya, huwag kumain ng sopas, masama yun sa kanya. Hindi yun ang kinihimatay niya. Titigan ka ba naman ng ulo? Aba, ewan ko lang kung sinong hindi matatakot. Na-hypnotize mo siya. Hindi na dapat payagang maglabas ng ganito. At yan nagtatapos ang palabas. Magandang gabi sa lahat. Sabi nila hindi ako marunong magiganti. Tingnan na lang natin kung anong sasabihin nila kapag sila tinamaan ng kidlat. Makikita nila! Makikita! Magandang araw, ina. Magandang araw rin aking anak. Tila ikay may dinaramdam. Magkwento ka sa akin. Nakakainis ang mga tao sa eskwelahan. Napapagod na ako sa lahat. At yan, si Kapitana Simona, na porket nakapasok ang kanyang anak sa seminaryo ay akala mo kung sino ng obispong naglalakad sa sariling bayan. Nangako ako sa iyong ama na palalaking kita ng paaralin hanggang sa maging abogado ka. Nagsakripisyo ako kaya kahit minsan ay di ako nangahas na maglaro ng barahan na ang halaga ay kalahati sa piso. Hindi na ako bumili ng bagong damit at ang pera ko ibinayad ko sa misa at iniregalo sa San Sebastian. Kahit bago siyang santo, wala pang naipapakitang milagro at yari lang sa mababang uri ng kahoy. Ay, ano na lang sasabihin ng ama mo pag nakita kami sa langit? Titiisin mo ang hirap? Ibabalik kita sa Universidad ng Santo Tomas sa tulong ng mga abogadong Agustino. At ano pong mapapala ko kung ako isang abogado na? Tatalon muna ako sa dagat? O magiging isang tulisan bago niyo ako maibalik sa universidad? Ibig kong maging malaya. Ibig kong mabuhay ng malaya. Handa na ba ang mga pulbura at mga bomba? Nasa sako na, hinihiwalay ko na lang ang mga lalagyan. At handa na po ang lahat. Kung gayon, lumakad ka na ngayong gabi at sabihan mo ang teniente at korporal. At pumunta ka sa lamayan at makikita mo ang isang lalaki sa bangka. Sisigaw ka ng kabesa at sasagot iyon ng talis. Kailangan ko na siya rito bukas. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Kasagawa ito sa darating na linggo. Ngunit hindi pa po handa ang mga karating. Hindi na natin sila kailangan. Sapat na sinakabes ang talis, mga dating karabinero at isang remihinto. Pag nagtagalan pa, baka mamatay na si Maria Clara. Lumakad na kayo ngayon. Ilang araw pa, kapag ang sinumpang lungsod na ito na punong-puno ng mapagmataas at mapagsamantala sa mahihirap at mangmang ay nagliliyab na. Kapag nagkagulo ng mga karatig at umagasa na ang mga lansangan ng bunga ng aking paghiganti, likha ng kasakiman at mga kasinungalingan. Wawasakin ko ang mga pader ng iyong bilangguan. Aagawin kita mula sa mga panatiko na pananampalaya at kalapating puti. Isang phoenix na isisilang ng mga nagbabagang abo. Ginagawa ko sa piling ng himagsikang inihanda ng mga taong nagpupugli sa kadiliman at ngayon. Isa namang himagsikan na mahadid sa akin ng mga yakap mo. Bubuhayin kita bago bubilog ang buwan. Tatanglawan nito ang Pilipinas. Umuugasan na ang nakakadiring karamihan nito. Pumayag ang Kapitan General na akong maging tagapaghatol sa panukala ng mga estudyante ukol sa pagkakaroon ng akademya ng wikang Kastila, sapagkat isa akong buenatinta, isang mapagkakatiwalaan o napapaniwalaan. Paano ba ito? Kumusta ang may sakit? Mabagal ang tibok ng puso, mahina ang pulso. Nawalan siya ng gana sa pagkain, pinagpapawisan siyang mabuti. Sa madaling araw, nagkakalat na ang aso sa buong katawan niya. Maaaring mamatay siya anumang oras. Tulad ng Pilipinas. Lalo siyang pinahina ng mga pananakot. Tulad ng pamahalaan. Ilang araw ang nakaraan, nagising siya sa dilim. Akala niya bulag na siya. Kaya nagulat siya at minura ako. Nagsuspect na siyang dinukot ko ang kanyang mga mata. Nang ilawang ko, napagkalaman niya akong si Padre Irene. Ako daw ang tagapagligtas niya. Makinig kayo sa akin.
Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras, sa isang senyas ko, magsisimula na ang maghimagsikan. Magsasara ang universidad bukas dahil ang makikita nyo ay labanan at patayan lang. Handa na ang lahat. Tiyak na akong aking tagumpay. Lahat ng ituturing namin kaaway. Basilio, naparito ako upang papiliin ka. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Kamatayan o kinabukasan ko? Hawak ko ang lakas nagpapakilos sa ating pamahalaan. Naglilibang sa teatro ang pinuno nila ngayon. Nangangad ng isang gabi ng kasiyahan. Hindi nila alam, walang sino mang uuwi para matulog ngayong gabi. Napaniwalaan ko ang remyento ng mga kawan na nagpaghimagsik. Ito ang utos ng Kapitang General at ang iba'y ngayon Friday. Ang nasasabutan. Sa lapi, trabaho at pag-iinganti ang napapakilos sa mga kawan. Marahil sa pag-aalsang ito, nakikita nilang pinapatay at pumapatay sila. Sinamahan ako hanggang dito ni Kabesang Tales. Huling alok ko na ito. Papanig kayo sa amin o masasalanta sa puot ng aking mga katauhan. Kailangan may panigan kayo sa oras na ito. Si Maria Clara. Oo, ililigtas ninyo siya para sa akin. Sinikap kong mabuhay na makabalik sa aking bayan para lamang iligtas siya. Kailangan isagawang himig sikang ito na bukas ng mga pintong kumbento. Ginoo! Ngunit, patay na si Maria Clara. Kanina pa ang alas 6 ng umaga. Hindi totoo yan! Buhay ang aking mahal! Buhay si Maria Clara! Gusto na lang akong linglangin para makayuwas sa pag-imagsik. Kailangan iligtas natin siya! O mamatay kayo kinabukasan! Ilang araw na po siyang may sakit. Bumisita ako sa kumbento at nabalid ko ang nangyari. Sinungalingan! Basahin niyo ang sulat na ito ni Padre Salvi, nahatid ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamag na umayak ang may sakit. Nahagan ang larawan ng mayapang anak. Mahal ko, bakit di mo ako inintay? Boy ako, mahal ko. Nangako ko na babalikan kita. Nangako ko, ngunit di ko na matupad iyong sapagkat ikay lumisan na. Mahal na mahal kita, Maria Clara. Paano pa ako mabubuhay kung wala ka na? Nabubuhay ako para sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Maria Clara. Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Mahal ko. Kaya wala nang silbi. Wala nang silbi mabuhay pa, mahal ko. Maria Clara, bakit ako'y hindi mo inintay at ikay lumisan?
aksyon ng para sa virus. Tuwa ka pa. Juanito, anong nangyari? Wala akong alam kung nangyari. Uy, ano bang nangyari? Hindi dapat natin paminaan yung loob. Pagkawatak-watak dahil lang sa walang kwenta pangyayari. Ngayon pa ba tayo tatalikod? Pero sino kayong kalakihang sumulat sa mga paskil at nagdikit na mga ito sa universidad? Wala tayong pakialam doon. Hayaan na natin ang dapat masiyasat doon. Ang mahalaga, kung naayon iyon sa atin at kumabuti ang nakasulat doon. Dapat natin pasalamatan ng Juan doon. Pero kung paninira ang nakasulat doon, ang ating pagkilos at konsensya ang magtatanggol sa atin sa anumang bintang. Ano kailangan mo? Nais kong makausap si Maray. Maghintay ka rito. Ano't pati ikaw, Basilio? Narito ako upang kausapin ka. Nga, sa oras na kapayapaan ay wala ka sa mantala. Binata, ano yung pangalan? Basilio, bakit to? Sa Magaran, Medicina. Nakatira sa Kalyaan, Lumagi. Kayo aming tatakbin. Ano't pati ako? Huwag kang maglala, kaibigan. Ikukwento ko sa'yo kung ano nangyari sa piling kagabi. Si Gandhi, napatawag ka ni Padre Fernandez. Si Padre Fernandez ay isa sa mga praile na kasama sa mga usapan sa Los Baños. Nung pumasok si Isagani sa silid, ay nakitang naghihintay ito. Ginoong Isagan, mula sa aking bintana ay narinig ko na kayo nagtatanungan. Marami na akong kabataan na tuturuan, ngunit wala pa akong nakita naglakas loob sa kanyang paninindigan tulad. May mga naninira sa amin ang talikuran sa harapan ay humahalik sa kamay. Ano ang ibig mong gawin namin sa mga tao yan? Hindi niyo po sila masisisi, Father. Tuturuan sila na maging mapagkunwari at pigilin ang kalayaan ng salita. Sabagkat, wag ang kanilang sinabi ay hindi niyo sinasang-ayunan. Ito'y tinatatak bilang isang pag-aalis. Hay, ngayon matanong kita, ano ang gusto ng mga mag-aaral ng Pilipino na gawin natin? Tuparin ninyo ang inyong tungkulin. Bakit hindi ba namin yung ginagawa? Padre Fernandez, kayong mga praile bilang mga guro ay may tungkulin na hubugin sa lalo mabuting paraan pangangatawan at pag-uugali ng mga kabataan. Ngayon ako naman ay may tanong, natupad ba ng mga praile ang kanilang mga pananagutan? Oo, tumutupad niya. Ngunit bakit hinahadlangan ang pagtuturo? Kahit ang mga bilanggo ay tinutulungan at pinakikinggan ang pangamalan, ngunit kami mga mag-aaral ay mapabayaan. Lumagpas ka sa ating pinagkasunduan sa gani. Hindi. Padre, tinatalakay ko pa rin ang mga suliran ng mga mag-aaral. Ang paghadlang ng mga praile sa aming pagkatuto ang sanhi ng aming kawalang kasiyahan. Ang karunungan ay pinagkaloob lamang sa siyang karapat-dapat pagkalooban. Ang ipagkaloob ko yan sa mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal ay kahalay-halay lamang. Bakit may mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal? Iyan ang mga kasiraan na sanay mula sa pagkabata na pagmula sa paligiran ng pamilya. Hindi po, Padre Fernandez. Ay niyong suriing mabuti ang ugat ng suliran. Kung ano man kami, ay kayo ay may gawa. Sumasang-ayon ako sa inyo na kami mayroong mga kahinaan. Sino ang dapat sisihin sa mga ito? Kayo ba nagturo sa amin o kami ng mga sumusunod sa inyo? Nauunawaan ko. Kaya't kami nagsasayaw sa himig ng isang tugtugin. Naniniwala ka ba na kaming mga praile ay walang budi at hindi nagnanasa ng kabutihan?
Ngunit, gaya rin ninyo, kinakailangan sumunod kami sa himig ng tugtugin. Kung hindi kayo ang magpapalaya sa amin, ang pamahalaan ang gagawa niya. Kung gayoy, nahangad na pamahalaan ng aming kasamaan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay may mga paniniwala. Mga batas na mabubuti ang layunin. Ngunit nagbubunga ng hindi magandang pangyayari. Corruptissima e Republica, Pluri Melehes, ang sabi ni Tacitu. Ang bayan ay lalong sumasama kung napakaraming mga batas. Ang pagkawala ng pagtitiwala sa kabaitan ng bayan ang mag-uudyok sa kanila. Na gumagawa ng kasamaan, lumalayo na tayo sa paksa. Ngunit aking masasabi na hindi pamahalaan sa amin ang kasalanan kung hindi sa ating lipunan mismo. Ang lipunan na puno ng mga kapinsanan ay nagiging dahilan ng kanyang sariling pagkasira. Ngunit, hindi nyo binibigyan pansin ang inyong sarili kasiraan at nagbibigay focus sa pag-ayos sa mga kasiraan ng iba. Ang Pilipinas ay nasa kamay ng mga Kastila. Ito ay kailangan mong tanggapin sa gamit. Muli kong itatanong, ano ba ang hinihiling ng mga mag-aaral mula sa mga aming mga private? Huwag gumadlang sa kalayaan ng pag-aaral at sa halik, itaguyod ito. Ito ay isang malaking hiling. Para mo na rin sinabing kami magkatiwakal. Ang dapat yung hilingin mula ay hindi napaka-tigat. Kung gayoy, tumungo tayo sa mga kasakian. Kabubuti ng mga mag-aaral kung ayusin ng mga profesor ang kanilang mga ugali. Ano? Meron ba akong tinugali na hindi may ibigan ng mga mag-aaral? Padre, hindi po kayo ang tinutukoy ko. Pinag-uusapan natin ng pangkalahatan. Marami sa mga mag-aaral ay pumapasok sa silid-aralan at umaalis na walang tuntutunan at pagganap na sa sarili. Walang pumipilit sa kanila na mag-aaral. Marami namang trabaho mahanap sa pagkakailan. Tungkulin ng bawat tao ang kagalingan at sarili. Bukod dito, ang tao ay may katutubong hangarin na matamo ang karunungan, lalo na kung ito'y pinipili. Oo, Padre, may nag-uudyok sa kanilang mag-aral. Ngunit walang tigil ang inyong panlalait. Kinukuha niyo ang lahat na wala sa amin tapos pinagtatawanan. Ang aming mga pagkukulang, sapat na ba sa inyo na kami maging isang bayan ng mga magsasaka? Ang karunungan ba ay para sa inyo lamang? Hindi. Ang karunungan ay para sa karapat-dapat na magkaroon ito. Kung may mga masasamang guro, ito ay dahil sa mga estudyanteng palagi nagreklamo. Kung kailan magkakaroon ng tunay na profesor, magkakaroon din ng tunay na mag-aaral. Simulan ninyo. Kayo ang nangangailangan ng pagbabago. Isunod kami. Sisimulan nga namin, Padre. Ngunit alam natin kung ano ang naghihintay sa isang mag-aaral na makikipagparos ng naman. Makausapin ko ang aking mga kapatid tungkol sa iyong mga sinabi. Ngunit, baka hindi nila paniniwalaan na isang taong tulad mo ito. Iyan din po ang pangamba ko. Ako lang naman ang nag-iisip sa Pilipinas dahil dito. Tingnan niyo ang mga nangyayaring ngayon. Ang Maynila ay punong-puno ng takot at pagkakabalisa. Ang balita nagbibintong nagpag-iimagsig sa nagresulta sa iba't ibang reaksyon mula sa mga mamayan. Wala, hindi na nagpunta sa aking tindahan ng mga Friday. Meron pa naman akong bagong paninda. Ano ba ito nangyayari? Napakasama nito. Napakasama ako. Kailangan na kausapin si Ginoong Simon. Alam niya anong gagawin ko sa aking tindahan. Alam niya anong gagawin sa nakatago na baon at iba pang gamit. Ako ay takot na baka mahuli ang tinatago sa aking tindahan. Nandito na tayo sa tahanan ni Ginoong Simon. Ngunit ayaw niya makipagkita kahit Si Don Custodio. si Don Custodio naman ay di tumatanggap ng panahon. Hay nako, si Benside na lang. May hingan po siya ng balita. Ang gulo-gulo na! Wala na mapupuntahan to! Sabi kasi nilang reklamo, pagbabarili na yung mga yan! Makita na naman nila yun, maring matapon sila. Aba, tingnan natin, maglagay ka ng isang batalyon ng kawal na may dalang sabla at ganyan. Ilagay mo sa kalye. Magsisiuwiin sa kanilang bahay lahat. Magpakainaon niya ng pinayo ko.
Ano na lang siguro kung wala ako noong panahon na yon. Tumanak na sana ang dugo, ngunit naalala kita, Kapitan. Walang napala ang pangkat nila sa general. Nangihinayang sila na wala si Simon, kundi ang sana siyang nagkasakit. Maganda ang naging wakas ni Kapitan Tiago na pag-usapan ng Kurang Paroko at ni Father Irene ang kanyang pagkamatay. Pinapaalala ko sa iyo, Padre Irene, hindi nakapangumpisan si Kapitan Tiago bago siya mamatay. Hindi dapat ipagkait ang Ezekias sa lahat ng namatay na hindi nakapangumpisal, mas lalo na sa mga makakapagbayad tulad ni Kapitan Tiago. Ang mahigpit na pagkakakait ng Ezekias ay ginagawa lamang sa mga hindi nakakapagbayad. Ginawang tagapangasiwa at tagapagpatupad ng mga huling habilin ni Kapitan Tiago si Padre Irene. Nag-iwan si Kapitan Tiago ng kanyang ari-arian sa kumbento ng Santa Clara. Sa Papa sa Arsobispo at sa korporasyon ng mga pari, nag-iwan din siya ng 20 piso para sa martikula ng mahihirap at masisipag na batang mag-aaral. Tungkol naman sa pamanamang 25 piso kay Basilio na binawi ni Kapitan Tiago ng mga huling araw niya, kukunin ko naman ko na lamang ang ganitong halaga sa sarili kong bulsa upang maibigay kay Basilio. Ang lahat ng mga mamamayan ay nag-usap tungkol sa pagkamatay ni Kapitan Tiago at sa pagkakabilanggo ni Basilio. Napakalungkot ng mga nangyari. Oo nga, pero kung tutuusin, mas malungkot ang istorya ni Basilio kaysa kay Kapitan Tiago. Hay nako, alam ko kung bakit siya nagkaganyan. Kapag pumapasok sa simbahan at nakita na Romero Binabdentida ay hindi siya sasawak upang magpuros. Kung ano-anong sinasabi ng maliit na hayop masakit. Mabuti nga sa kanya, iyon ang parusa ng Diyos. Hindi yan ang dahilan. Para sa akin, paghihigan nito ng mga prayle dahil sa pagkakatubos na kay Huli. Napakarami ang mga sinabi ng mga mamamayan tungkol dito. Ngunit nang malaman ni Huli ang balita tungkol kay Basilio ay wala siyang masabi. Ulitin ko ba ng isang beses? Nabilinggo si Basilio. Iya! Magising ka nga! Ang dapat mong gawin ay humingi ng tulong. Halika, pupunta tayo sa Kurang Paroko. Ayoko po! Padre Camora, ayoko po! Ay nako, marami makakatulong sa'yo. Kung alam niyo lang ang aking dahilan, kung pupunta ako sa kumbento at lalapit kay Padre Camora ay mapapahamak ko ang aking sarili. Susumpain ako ng mga tao at ng Diyos. Hindi ko ito nagawa para sa aking ama. Ngunit magagawa ko kaya para kay Basilio. Hindi ko ito magagawa. Kasusuklaman ako ni Basilio pag nalaman niya ito. Kahit paanong sabihin nila, walang nakakaalam ng namagitan sa amin ni Padre Camora. Hindi nila ako maiintindihan. Ngunit paano si Basilio kung siya ay barilin? Makinig kayo lahat! Lahat ng mga bilanggoy na palaya na, maliban na lang kay Basilio. Kung may tagapagtanggol lang sana siya. Balita ko nga'y ipatatapon daw siya sa Carolinas. Sa pagdating ng balitang ito ay nagwakas ang pag-aatubili ni Huli. Namutla siya at hinanap si Hermana Bali. Sasabihin niya rito na handa na niyang harapin si Padre Camora. Sinuot ni Huli ang pinakamaganda niyang damit. Dali-daling naglakad si Huli. Nagmamadali siyang makarating sa kumbento, ngunit nang nalalapit na sa bayan, ay pinaghinaan na siya ng loob. Hindi na siya umimik at bumagal ang kanyang paglalakad. Huli, ano ba? Gagabihin tayo. Bumalik na po tayo, ayoko na. Ano ka ba? Hindi ka dito. Sabi ko sa'yo, walang mangyayari sa'yong masama. Lahat ng ito ay nasa aklat ng mga praile. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Walang pwedeng gawin sa'yo si Padre Camora. Isa ka lang mang taga-bukid. Huwag po, ayokong pumasok, maawa kayo sa akin. Sige, bumalik ka kung ayaw mo. Bayaan mo ipatapon si Basilio at barilin siya sa daan. At sabihin nagtaka siyang tumakas. Kapag namatay siya, magsisisi ka.
Huli! Narinig niyo ba ang nangyari kanina hapon? May babae raw na tumalon mula sa bintana ng kumpento. Bumagsak at ratay. Kasabay daw niyo, may isa ng babae nagsisigaw at nagtitinig parang balik na lumabas ang kumpento. At ganoon na nga ang nangyari. Naging maingat ang mga taga roon at hindi binanggit ang pangalan ng dalawang babae. Dumating si Tandang Selo sa pinto ng simbahan. Sinuntok niya ang pinto at nanangis hanggang sa siya ipagtabuyan. Totoo ang sinasabi na nakalaya ng mga mag-aaral. Gaya ng inaasahan siguro ng lahat, si Makaraig ang unang nakalabas samantalay si Isidani ang huli. Ngunit mas malubha pa sa huling nakalabas ay ang kaawa-awang si Basilio, na natiling nakapigil. Si Basilio raw ay isang silyardiano. Huwag siyang pakawalan. Paumanhin po, Kapitan. Pero isa raw po siya mag-aaral na nag-aaral ng medisina at mabuting mag-aaral ayon sa kanyang mga guro. Kailangan niya na lang ng isang taon na pag-aaral at patapos na siya. Sayang naman po. Hindi. Mas mabuti pong manatili siya nakakulong. Mas mabuti nga madagdagan ng isang taon para maging mas mahusay siyang doktor. Para sabihin ng iba na wala akong pakialam sa ibang bansa. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. At ang hawak niya mga libro ay para sa medisina na sinulat ng mga Kastila. At wala siya sa kainan. Wala siyang ginawa. Ito ay mas mabuti pa. Ganito ang dapat na pamamahala. Isakripisyong isa para sa ibubuti ng lahat. Sa akbang na ito, tinatama ang mali ng ating bansa at sa natin pa. Pero Kapitan, hindi ka ba natatakot na sisihin? Bakit akong matatakot? Hindi ba't ako'y may pangyarihan? Hindi ako pwedeng ganin sa korte ng isang alipin. Ang pinaka-importante sa akin ay aking konsensya at wala akong pakisiniisip ng iba. Ngunit ang bansa. May responsibilidad ba ako sa bansa? May utong na loob ba ako sa bansa para sa aking posisyon? Hindi po ito importante. Nariyan ka dahil sa Espanya. Kaya't mas lalabigyan mo ng mabuting pagtrato ang mga Pilipino para hindi sila magalit sa Espanya. Pinangako nyo nung dumating kayo rito na mamamahala kayo ng tama at mabuti. Ano po ba ang aking ginawa? Tinuturuan mo ba ako paano gawin ang trabaho? Kung hindi mo ako naiintindihan, ako ba ang dapat sisihin? Wala po akong sinasabing ganoon. Ayaw kong mawala sa Espanya ang bansang sinasakupan nito na puno ng mga taong masunurin at matiisin. Ayaw kong maging masama na tao dahil sa pananamantala sa kanila. Ayaw ko ring masabing kailanman na bagaman hindi na ginagawa ang pagbibili ng mga alipin ay patuloy pa rin ginagawa ng Espanya. Sa paggawa nito, ang Espanya ay hindi kailangang maging mapanikil upang maging nakila. Mas nakila pa ito noong wala pa tayong sinasakop ng mga bansa. Patawad po, Kapitan. Pero pinaglalaroan po natin ang kalayaan at buhay ng mga Pilipino. Kapag hindi ito nagbago, ay sigurado akong maghihimagsik sila balang araw. Pinapanigan ko ang mga Pilipino kapag sila'y naaapi. Kaysa magtagumpay ang kapalig ng isang bansa na ang hangarin ay kasasama lamang sa sarili. Kahit ang bansang iyon ay ang Espanya. Bukas, hindi ko na rin ulo tapos ang bakasyon. Ano na ito, pipilitan na ako sumama sa tatay sa kanyang pangangalakan. Ako'y pupunta ng Europa. Ay, salamat! Nakapasa tayo! Po, meron po akong dalang bagong balita. Ano yun? Sino? Balita po galing sa Chani. Tungkol saan? Sinahuli at Tandang Selo po. Anong nangyari sa kanila? Si Tandang Selo po ay nawawala. Ano? Kailan pa? Anong nangyari sa kanila? Si Huli. Si Huli po. Si Huli ay patay na, Ginoo. Ano? Bakit? Anong nangyari? Ano kaya ang dapat kong isulat na balita? Aha! Alam ko na. Magpagaling ni Simon. Hindi na tayo maaari pagpagpinis sa galing ng siya ito. Hindi mo tatawaran pagkakamali niya. Nabilang mo siya. Hindi ko kaya umibig sa isang lalaki mali ang pagkakilala sa lipunan at sinisisi ng lahat. Ito na po lahat ang tumapahibig sa akin sa Paulita. Paulita! Paulita! Sana ay mapakinggan mo ang aking giling. Ako ay matalino, maliksi, masiyahin.
at anak ng mayaman na mga ngalakal. Ako na lang ang pakasalan mo. Mas makakabuti ako para sa iyo. Alam mo naman ang iyong sisagali, mga ama. Oo, ikaw ang sumabot. Narinig niyo ba ang tungkol sa salo-salo ibibigay ni Don Timoteo sa kasal ng anak niya? Ang swerte naman niya. Nakuha ang bahay ni Kapitan Tiago, kasosyo pa si Simon sa negosyo at ngayon, ikakasal ang anak niya sa isang maganda at mayaman na babae. Ang sabi-sabi, napaka-engrande daw ng magiging pagsasalo-salo. Panigurado ako sisimulang mag-aayos nito. Kailan ba magaganap yung kasal na yan? 2 araw bago umalis ang kanyang kamahalan. Si Simon raw ay magre-regalo ng brilliant at perlas para sa ikakasal. At ang alam ko rin na si Kapitan Hera lang magiging ninong. Bakit naman napaka-implante ng regalo? Ito raw ang paraan niya upang gulatin ng mga tao sa kanyang pamamaalam. Sana maimbitahan ako sa kasal na ito. Pinipilit ko na nga ang aking asawa na bumili ng bakal at zinc para kaibiganin si Don Timoteo Pelaez. Ay tama ka Rian, hindi maaaring hindi tayo kasama sa okasyong ito. Tara na. Sa wakas, dumating na rin ang pinakahihintay na araw ni Simon. Hindi umalis ang mag-aalahas sa kanyang bahay. Nagbilin siya sa kanyang katulong na kapag may dumating na bisitang pangalan ni Basilio ay papasukin na kaagad. Ginong Simon, ako ay naging masamang anak at kapatid. Halos 4 na buwan ang nakaraan nung kinausap mo ako tungkol sa iyong balak. Tumanggi ako pero sa huli, tama kayo. Nung nagsimula ang himagsikan ay hindi rin ako naisa. Kaya nang magbigo ang kilusan, ang kapalit ng aking ginawa ay pagkaabilanggo. Ang aking kalayaan ay utang na loob sa iyo. Ay handang ang maglingkod kasama na ang lahat ng mga sabing palad. Salamat, binata. Salamat. Binawi mo ang aking pangamba at pag-aalinlangan. Noong nabigo ako kilusan, ako'y iniwan ng marami dahil nakita nila ako sa kawalan ng pag-asa. Ikaw, isang binata ay nandito para gisingin akong kumilos. Pagka ang dalawa ay nagsaling persa, mukhang husay may sasagwa ang balak. Mabudukan ko rin lamang nakita ang aking mga tauhan. Ngayong gabi ay may isang selebrasyon na magaganap. Ang lampang ito ay papadala ko at ilalagay ito sa gitna ng Diyos kong pagkakainan. Napakaliwanag ng ilaw na ibibigay nito. Pero hihina matapos ang 20 minuto. Kapag initaas nila ito ng mitsa ay sasabog ang kapsulo ng fulminato de Mercurio at sasabog ang bomba. Kasama ng silid kainan kung saan itinago ko sa bubong at sahig nito ang sakong-sakong pulpura ng balik. Walang makakaligtas. Kung gayon, ay hindi niyo na pala kailangan ang tulong ko. May iba akong papagawa sa iyo. Sa ganap na ikasyam ng gabi, ang bomba ay kakaputok na. Sa oras na ito, ang mga kasama ko sa kilusan ay magtitipon-tipon kasama ni Capes Antales sa labas ng bayan ng Santa Mesa, upang lubusin ang syudad. Ang mga militar naman ay paniniwalaan ko na ang general ang may pakana ng kunwaring himagsikang ito para magkaroon siya ng dahilang manatili sa kanilang punya. Lalabas sila sa kanilang mga kwartel at puputukan ng sino mang ituro. Ang mga tao ay matatakot sapagkat iisipin nila na pinahulo silang ipapatay at mag-alisa na rin upang harapin ang kamatayan. Wala silang sandata at kaayusan. Kaya kailangan ay ikaw ang mamuno sa kanila. Nalin mo sila sa bodega ni Caroga na pinagtataguan ko. Ng aking baril. Magtatagpo kami ni Capes Antales sa syudad at aagawin namin ito habang sinasakap ninyo ang mga tulay sa kaugnog bayan. Magtitipon-tipon kayo upang kumandang tumulong sa amin. Kapatay ng mga kasangkot sa may paglaban at lahat ay tumanggi may paglaban. Lahat ng mga Indio, Mestizo, Indik, Castilla, lahat na walang lakas ng loob at matibay na pananalig. Kailangan mapalitan ng bagong dugo ang lipid. Nanginginig ka at natatakot na mamatay. Ang pagwawasak na kasamaan at pagtitiis ay matatanong kung paglikha at pagbibigay buhay.
Ang mga matitinding salita ni Simon ay nakapagsindak kay Basilio. Ang mahigit na 3 buwang pagkabilanggo ay nagpahina sa kanyang pag-iisip at ang kanyang pagkauhaw na makapaghiganti ay bumulag sa kanya. Ano ang sasabihin ng daigdig sa ganong pagpatay? Papuran ito ng daigdig. Ang pagpatay pinapalakpakan ng buong mundo. Parang pagkakatapos ng isang dula, kahit na ito'y trahedya. Ang kanyuan lamang ang pinapansin ng karaniwang tao, hindi ang sakit. Sangayon po ako. Anong halaga sa akin kung pumalakpak o tumalisa ang daigdig na walang patingin sa naapi at mahihirap? Bakit ako magmamalasakit sa lipunang walang pagmamalasakit sa akin? Yun ang ibig kong marinig sa iyo. Hintayin mo ako sa ganap na ika-10 sa araw ng simbahan ng San Sebastian. Para sa mga huling tagubilin, sa ganap na ika-9, nararapat na malayo. Malayong-malayo ka na sa daang anluwag. Sa muling pagkikita. Yung sa baba, Kaawa-awa naman sila. Hindi. Mali ito. Hindi dapat sila madamay. Hindi ka pwede pumasok dito. Paraanin ninyo ako. Ililigtas ko sila. Sinabing hindi pwede. Anong ginagawa mo dito? Sagani! Tara na! Umalis na tayo dito! Bakit aalis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas. Ibig ko siya makita. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Manig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Sasabog iyon, anumang oras. Ngayon, tara na. Bukas ay iba na siya. Gawaan ka ng Diyos. Juanito Pilares, tinatagal mo kasi Paulito Gomez, pinapabiyang sa hirap ng hirap. Opo. Ikaw, Paulito Gomez, tinatagal mo kasi Juanito Pilares, pinapabiyang sa hirap ng hirap. Maaari mong halikan ng inyong mga Ang nakasulat dito ay Manny Tisel Pares, ni Crisostomo Ibarra. Salang yung biro. hindi magandang biro. Isang pagbabanta mula sa taong matagal nang namayapa. Si Ibarra. Siya nagsulat nito. Sulat kamay nito. Tuloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwentang ganyang biro. Hindi kaya nais niya tayong patayin lahat. Magnanakaw! Habulin niyo ang magnanakaw! Linusog kami. Pangatulisan at siluman. Mali ang sila sa kahit hindi niyo padre. Dapat na gawin natin mas marami ang Ginahuli kami ng pulisan. Nasaan na ba si Gundun? Nasaan ang nahuling tulisan? Sinong nagutos sa'yo? Inanyayahan lamang kami na sumama sa pangkat ni Namatang Lawin upang sumalakay sa bahay at sa kumbento ng maya. Kami pinangunahan ng isang Kastilang mataas, kayumanggi, puti na ang buhok at ang pasabi kumikilos sa utos ni Kapitan General na wari ko'y kaibigan niyang matalik. Katulong rin nila ang mga artilyero. Si Senyor Simon? Posible. Hindi namin matagpuan na makaalahas. Wala siya sa kanyang tahanan. Maraming bala at pulbura roon. Sinasabi ni Isa lamang ang maaaring gumawa ng pagsabog sa piling ng kasal ni Juanito at Paulito. Isang kaaway ni Don Timoteo o kaya na may kaagaw ni Juanito. Kailangan mo na mag-ingat, Isagani. Ngunit ang sabi ay Senyor Simon. Nanggaling daw ang pagsabog sa handog niyang lampar. Paris na po ako. Maraming salamat sa pagkakatulog.
Dalihan nyo! Kaya nyo sila lumakad. Na, sino yun? Dali, pabuta ka mo! Paano may isa lamang sibilyan? Imposible! Tata Selo! Ah! Hindi, Tata Selo! Patawarin niyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ko ito sinasadya. Ah! Matitis pa rin yung paghihirap sa Senyor. Matitis ko, Padre. Mawawala rin ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Ano ang oras ay tatalab na ang lasot sa aking katawan? Ano kung hindi na matatagal at darating na ang walang hanggang kapayapaan? Diyos ko, paglikod lang ako sandali. Wala naman ang botelya. Wala nang lunas. Bago mag-alas 8 ay dadakping ako rito, buhay man o patay. Pero hindi ako makakapayag na kunin nilang buhay. Panginoon ko, bakit kailangan mangyari ito? Huwag kayong matakot. Ang nagawa ay nagawa na. Lumalalim na ang gabi. Nais tumulad sa inyo ang aking lihim. Pero bago yan, may gusto lang sana akong itanong sa iyo. Ano yung Senyor Simon? Halong ninyo at ililinawin ko. Totoo ba na may isang dakilang Diyos na gumagamay sa kapalaran ng sangkatauhan? May iba pa akong gamit ng iyon kay Senyor Simon. May morphina, may eternal, at may chloroform. Huwag na kayong magkaksaya ng panahon. Malapit na. Malapit na ang saglit ng pamamaalam. Padre, tulungan mo ako. Ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Patawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mong alam na may kala na may kailangan ka ng bigay sa ating pagbuhat. Subat ang Panginoon natin may pangit na rin nakapangkay silang ko sa ating ginagala rito sa material ng santulig ang ating ginagalaw. Alam niya hindi mo ginusto ang lahat na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at pag-ibig ng Pilipinas. Nagustuhan niyang lahat na nangyari, hindi mo pagbumpay ang pinagplano ng dahil sa kanya. Sapagkat alam niya hindi ito tama, igalang natin ang nakasama. Palagay niyo po ba ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Ang makakapagsabi ng music ng Diyos. Ngayon kailan na hindi siya nagpangalan sa mas para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng kadakilaan. Tinatanggap ko ang paliwanag. Makasalanan ako, Padre. Pero bakit ako pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangan mo makaranas ng paghihirap ng mga karapat-dapat sa pagpapalang ng lahat. Senyor Simon. Kailangan makaranas ng paghihirap ng mga karapat-dapat sa pagpapalang ng lahat. Senyor Simon. Kailangan din namin kiskisin ng mga tao upang mag-ingat at maglingas. Isang katotohanan na nagkaalipin at nagpapaalipin. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Kung ganyan kalaki ang hinihiling ng Diyos sa tao na hindi makakaasa sa kasalukuyan at nag-aalinlangan na hinaharap, magtiis at gumawa. Anong Diyos yan? Isang Diyos na makatarungan din ang Senyor. Isang Diyos na nagpaparusa, kawalan ng pananalig, sa ating mga masamang tilik at bigaan ng pagpapahalaga sa ating. Maraming salamat po, Padre.
Nasaan ang mga kabataang naghahangad sa kanilang hintong panahon ng kanilang pangarap at kasigasigan sa ikabubuti ng bayan? Nasaan ang mga kabataan na buwis ng buhay upang mabayaran ang ganang maraming kahihiyan? Ang ganyang maraming krimen? Nasaan? Nasaan kayong kabataang may mga pusong pinag-iinit ng layunin makapag-ambag sa lalong ikinadakila ng sangkapuluan? Hinihintay namin kayo. May libing kanawa at sa kalaliman ng dagat, ngunit kung kailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, paintulot ng Diyos na matuklasan ka sa napupunan ng alon. Samantala, yan ka muna, hindi makapakabaluktot na tuwiran. Hindi mag-uudyok ng kasakiman. Ang kayamanan ang siyang ugat ng lahat ng kasakiman.